Magandang umaga bayan. Ito, dahil makabayan tayo, magbablog tayo. Ang aking ilabas ngayon ay patungkol dun sa affidavit. Affidavit ng affidavit ng 8 ex-marines na kasama ni Orly Regala Gutesa. Ang kanila pong sinabi ay tama yung sinabi ni Gutesa sa Senado. At dinagdag nila na totoo yung lahat na nilabas ni Saldico sa kanyang Facebook. Mga malabaletang pera. At sinabi nila na kasama sila at sila mismo personal na nagbibitbit, nagde-deliver ng pera. Nakuha ko na yung kompletong affidavit nila. Ngayon, ang bahagi lamang ng affidavit nila ang ang ating tatalakayin sa ngayon. Yung bahagi ng affidavit na yan po ay patungkol po sa yung pagbibigay ng pera sa ICC investigators. Daming litrato. So, ibig sabihin po, ebidensya po ito na binili nila ni Trillanes tsaka ni BBM ang warrant of arrest laban kay Digong Duterte. So, dapat pala, sabi ni Julian's World, hindi bank account ni Sara ang dapat suriin. Dapat bank account ni Trillanes. Tapos, nagkukunwari pa si Trillanes na malinis at hindi daw totoo at nagpa-interview pa sa ABS-CBN na sabi niya, magsasampa na siya ng cyber libel laban sa mga 18 Marines at laban kay Atty. Libitol Baligod. Kunwari pa tong gagong ito. O ito, ang ebidensya. Papakita ko. So, nakita nyo yan? Nakita nyo yan, ha? Pero umpisa natin sa first page. Wow, ang dami. Dami. Kung pagharap, butata, ang dami-daming pera. Ayun. Umpisa natin, ha? Basahin natin total na Katagalog naman ito. Naintindihan naman natin lahat. Lahat kayo, ha? Sige, gusto ko paabutin ko pa muna nanonood ng mga 150 bago ko umpisan. Para hindi masayang takbo natin. Sige. Paano kayo mananalo si Trillanes to ng libel? Totoo. Kasi mananalo lamang si Trillanes ng libel laban sa 18 Marines. At saka isa si Atty. Libitol Baligod. Paano siya mananalo? 18 Marines ang nanumpa. Natotoo siya sabi, hindi lang salita. May mga litrato pa. Hindi kagaya ni sino yung putang ina? Si Madriaga, panay kwento, mali-mali pa. Hindi pa sunod-sunod. Hindi pa naayon sa tamang ugali. Nako, ito na. Naka 105 na tayo na watchers. Dagdag pa. Umpisan natin. Ito po, magpapatunay talagang ito matinding pruweba na sinungaling na balang todo-todo to si Trillanes. At ito po magpapakita na ang mga investigador ng ICC ay tumanggap ng $2 million. Para saan ang $2 million? Pag kinonvert mo sa peso, that is 112 million pesos. At sabi ng mga Marines dito, 2 malita ang binitbit. Ang kada malita na malaki ay ang laman 56 billion pesos. Pinalipalitan nila ng $2 million. At binigay sa foreigners na nalaman-laban ng huli ay si Chantal Daniels pala. Si Chantal Daniels ay investigador
ng ICC. Grabe. So, tinanggap ni Chantal Daniels, ibinigay sa mga judges at ibinigay sa mga prosecutors. Ano na lang kaya? Pati ICC pala nakukurap na. O ito, basahin natin. Ay, pinagsamang sinumpaang salaysay. Kami, Bernard E. Toby, Rosberg M. Waupan, Benny S. Voluntate, Johnny A. Buduan, Rodante P. Orbilio, Rene Boy o Julian, Christopher T. Esquivel, George O. Villalon Jr., Romeo Romel O. Bubares, Hill N. Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Julie J. Cadiao, Romel C. Galapon, Cecilio S. Laruder Jr., Bernard E. Gumban, Crisani L. Dadu, Fidel M. Corpus, and Walter Manalansan. Lahat kami nasa tamang edad. Dating mga enlisted personnel ng Philippine Marine Corps, Armed Forces of the Philippines. At Rene Boy Julian na isa namang reservist ng Philippine Army. At may postal address na care of Attorney Levito D. Baligod, 26th floor, Trade and Financial Tower, 32nd Street, Bonifacio Global City, Taguig City. Pagkatapos makapanumpa ayon sa batas, ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Paunang pahayag. Number 1, dati kaming empleyado ni dating Congressman Elizalde Esco. Naputol ang trabaho ng ilan sa amin noong December 31, 2025. Habang ang iba naman ay noong January 18, 2026. Verbal kaming sinabihan na tanggal na kami sa trabaho. Number 2, nagtrabaho kami kay Saldico at sa kanyang pamilya bilang personal assistant, security consultant. May mga naka-duty kay Saldi Esco, sa kanyang asawa na si Mylene Recinto ko at sa kanilang mga anak. Number 3, naging kasama sa aming trabaho ang mag-escort sa kanyang mga trusted executive assistants sa pagde-deliver ng mga pera na sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano, John Kirby Paharliaga, Rolando Supat, Attorney Samuel Buenbiahe, at Aris Gungob. Kilala ko to si Attorney Buenbiahe. Yumaman ka pala, Panyero. Hindi pala, si Reden Buenbiahe pala yung aking kausap, kakilala. Number 4, ang bagsakan ng pera ay sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City, kung saan doon ang accounting ng mga pera na galing sa iba't ibang mga tao katulad ni Congressman Erwin Gargiula. Putang ina, doon pala napupunta si Erwin Gargiula. Pinaka-corrupt na pinakamayamang corrupt na Batanggenyo. Bago dalhin namin sa Unit 56 CD, The Horizon Homes, Shangri-La, BGC, Taguig City. Number 5, kadalasan ay nakikita namin habang binibilang ang pera bago isilid sa iba't ibang uri ng lalagyan. Depende sa dami ng pera na pinapadala. Ito ay isinisilid sa iba't ibang laki ng lagayan. Matindi.
I cannot imagine my eyes. Ito naman. A, maleta. Large. Yung large na malita, ang laman pala yun is 50 to 70 million pesos. Ang magkasya. Yung medium, 30 to 40 million pesos. Yung small, kahit small na lang, bigyan nyo lang kami ni ano. Bigyan nyo lang kami ni Atty. Pelayo na small na lang. 15 to 25 billion pesos. Ang B, paper bags, 5 to 10 million pesos. At expandable envelope, 2 million pesos. Yung expandable envelope, 2 million lang palang naman yan. Ngayon, alam ko na. So, pag paper bag, 10 million pesos yan pwede. So, minsan, pag naubusan ng malita, ay inilalagay ang pera sa mga karton o sa mga storage boxes. Kami rin ang inuutusan na bumili ng mga lalagyan nito. Number 6, isang halimbawa ay ang paghatid namin sa bahay ng isang mambabatas na ipinapakita ng mga larawan sa ibaba. Yan. Ito, sino ba? Guess mo kung sino ba ito nagbibilang ng pera? Yan, may nakalagay na caption. Binibilang ni John Paul Estrada ang pera sa bahay o opisina ni Saldico. Nako, patay tayo niyan. That's a lot of nonsense, ha? Oh, palaki natin ulit. O, ito naman. Ito naman ang litrato. Number 2 na litrato. Kita mo yung mga perang ito. Grabe, nakasalansan. Hey! Number 2. Kasama sa paghanda ng pera sina May Ann de la Cruz. Sino si May Ann de la Cruz? Hoy, bistado ka na, May Ann de la Cruz. Tsaka si Kate Villarreal at Lorely Carpio. Nako, kamag-anak ni Antonio Carpio. Mag-anak din ni Sara Duterte kasi asawa niya si Manasseh Carpio. O, ito, number 3, delivery ng pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Oy, Kimbo! Marikina! Putang ina. Grabe, kaya pala bumabaha ang pera sa Marikina pero talo ka pa rin. Nako. Ito. Number 7, ilan sa amin ang nagtatrabaho kay Saldi Isko at sa kanyang pamilya sa tagal na 1 taon hanggang 9 na buwan. Hanggang 9 na taon. Meron din sa amin na na-assign na mga driver bodyguards ng ilang tao katulad ni Joey De Guzman, media coordinator. Hi, Joey De Guzman! Media coordinator ka pala. Number 8, si Colonel William Guillermo Dominguez, Army retired, Police Major Ermelo Dichoso Jr., Police Captain Alvin Nogid, Active Police Master Sergeant Johnny Calleja, at si Honesto Bong S. Cruz ang gumagawa ng pang-araw-araw na duty detail namin. Kung sino ang naka-duty kay Saldico ay sila ang kadalasan na nautusan na mag-escort sa mga executive assistants niya sa pagde-deliver ng mga pera. Hayop. Number 9, halos araw-araw ang pagde-deliver ng pera sa iba't ibang mga tao. Dahil sa tagal ng aming paninilbihan at samahan bilang mga empleyado ay nagkikwento din sa amin ang mga executive assistants ni Saldico kung saan, kanino at minsan ay kung magkano ang ihatid na pera. Number 10, ang mga gamit naming mga sasakyan sa pagde-deliver o pag-escort sa mga executive assistants si Saldico ay ang mga sumusunod. A, Toyota Sequoia. Plate number, NNV 2869. Armored. Naku, bulletproof to . B, Toyota Super Grandja. Plate number, NHN 8729. Armored.
Grabe. Bulletproof pa. Tapos Toyota Grandja plate number 7310. Armored. Natata armored eh. Toyota Super Grandja Elite plate number AAG 4628. Armored. Grabe. Lexus plate number NFX 8886. Armored. Toyota Hilux plate number AAF 7121. Armored. Grabe. Toyota Grandja Elite plate number NFX 1080. Toyota Grandja plate number HAG 3700. Toyota Grandja plate number SAB 8065. Fortuner plate number BO 1096. Innova plate number NBB 7233. Number 11. Nakasama kami bilang security escorts ng mga executive assistants at tagabuhat ng mga pera na dinala namin sa iba't ibang bahay o lugar tulad ng halimbawa ng mga sumusunod na lugar. A. Units 8 and 9. Polo Club Townhouse sa Forbes Park. B. Number 42. McKinley Road, North Forbes Park. C. Number 14, Nara Street, South Forbes Park. D. Number 30, Tamarind Street. Itong papel na Tamarind Street na binili ko ni Carly Discaya. Ay. So, number 5. E. Number 41, Nara Street, South Forbes Park. F. Green Hills, San Juan. G. Midas Hotel. H. Office ni Saldico sa House of Representatives, Committee on Appropriations Office. Number 12. May mga pagkakataon din na nautusan kami sa hintayin sa Valle Verde 6 ang i-deliver na mali-malitang pera galing sa iba't ibang nagre-remit kay Saldico tulad ni Congressman Gargiola. Hoy! Erwin Gargiola! Ebidensya ito, nagbibigay ka ng pera. Kumikita ka. Meron din linggo-linggo na pinapapick up na pera galing sa number 20 Banaba, South Forbes Park, na bahay ni Secretary Laurel Cho. Putang Agriculture Secretary ha? Kasama ka sa sindikato. Meron din nagde-deliver sa basement na paradahan ng Shangri-La Hotel sa BGC tulad ni Bucor Chief Retired General Gregorio Katapang. Aba Katapang, meron ka pa rin ha? Ang tapang ng mukha mo ha? Number 13, sabi ni Rimulya, inintroduce sa amin Rimulya, ang kasalanan nito, unexplained poverty. Gusto sabihin ni Rimulya, yung kaibigan niya sa Katapang ay hindi daw mayaman. Kaya kasalanan daw ay unexplained poverty. Sampalig ko si Rimulya to eh. Number 13, sa mga susunod ay aming isasalay. So may susunod pa pala eh. Aming isasalaysay ang aming personal na nalalaman tungkol sa iba't ibang mga pagde-deliver naming mga mali-malitang pera. Ang tawag namin ay basura. Number 2, kumpirmasyon ng mga salaysay ni Elizalde Esco at Master Sergeant Orly Goteza. Number 14, kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Goteza, retired, na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama rin namin siya sa pag-deliver ng mali-malitang pera sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan sa ibaba ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pag-deliver ng pera. Ayan, nakaturo sa pulang araw si Goteza. Larawan kasama si Master Sergeant Orly Goteza. Sino ba itong naka-Eagles? Kilala mo to? Parang tisoy na sundalo ha. Sino pa? Ano ba ito? Tumalon-talon na. Ito na, malaki. Ito si Orly Goteza, nag-deliver pa oh. Litrato nyo. Ilang maleta ang bili? That bit-bit oh. Grabe. Larawan ng mga maleta na pera kasama si Master Sergeant Orly Goteza. Number 15, napanood din namin ang mga siniwalat ni Saldico
sa pamamagitan ng social media at pinatotohanan namin ang kanya mga sinabi tungkol sa pagde-deliver ng pera at sa ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Number 3, Roman numeral number 3, ang ICC operations. Number 16, unang pagdating December 2023. Unang pagdating ng mga ICC officers. Number 16, ako, Bernard Tubi, kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada, ay nagpalit kami ng 2 maleta na tig 56 million ang laman. Sa dollars, sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati, ilang buwan bago ang December 2023. Nasabi ko na 56 million pesos ang laman ng bawat malita dahil may nakasulat na sa malita na 56M at naikwento rin ni na Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil ano? Ayan. Dahil pinaghandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. Oh, Sonny Trillanes! Ang nagsasabi nito ay mga Marines. Dati mga tauhan mo kasi sa Navy ka galing. So number 17, pagdating ng December 2023, ay kami, sina Rosbert Waupan, Romel C. Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Tubi, at iba pa naming mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark at Paul na foreigners sa airport. Ibinigay ni Sonny Trillanes sa akin, Bernard Tubi, ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Halata ka na, huling-huli ka, Trillanes. Unang dumating ay ang 2 lalaki na ang pangalan ay Glenn Cala at William Rosato. Sa sumunod na gabi ay 4 na babae naman ang dumating. Ang isa sa kanila ay si Chantal Daniels. Naku, ito yung popular na investigator ng ICC, si Chantal Daniels. Ilan sa mga ginagamit ng mga foreigners na sasakyan ni Saldico ay ang pinakita sa larawan sa ibaba. So ito ba mahilig sila? Litrato, GMC, mamahalin. Sakang isa, hindi ko alam ano ito, GMC rin. Tumuloy ang mga ICC na taga-ICC sa Citadines, Makati at nagstay sila ron ng mga 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin sa pag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Ang kanilang akomodasyon ay Citadines, Makati ay sinagot ni Saldico dahil si Mark Tiksay ang nagbabayad. Number 21, naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Manila at Quezon City gamit ang mga sasakyan ni Saldico. At sa aming narinig na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano nangyari ang mga AG keys na konektado sa war on drugs ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Number 22, pagkatapos nilang umikot sa ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nagmeeting ang mga foreigners kasama si Sonny Trillanes sa Dusit Sunny Hotel sa Makati City. Nagmeeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club. Grabe. Townhouse sa Forbes Park at kausap nila sina former Speaker Martin Romualdez, Saldico at Sonny Trillanes. Number 23, aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court. Dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay napapakita na siya ay taga-ICC at ang ilang larawan ay ang iba niyang mga kasama. Yun si Chantal. So, screen grab pictures of Chantal Daniels. Ayan. Tapos picture ni Chantal Daniels na nakuha sa Makati City.
Patay ka Chantal Daniels. Tapos, number 7, Chantal Daniels with 2 female ICC investigators. Ayan. Sa litrato ito sa restaurant. Tapos ito naman, the 2 male members of Chantal's team. Ito, mga dalawang puti. Magkasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Ba taon-taon nawiwili, pumupunta. December 2023 dito. So number 24, kami ay naghalinhinan sa pagsusundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi ang contact numbers ng mga taga-ICC na aming susundin sa airport. Number 25, tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotel o condominium sa pagbabalik nila sa Pilipinas noong 2024 hanggang 2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati at Diamond Makati. Number 26, ginamit nila ang condominium units ni Saldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodation sa iba't ibang hotels ay si Mark Tiksay o si Ronald Diso na tao ni Sunny Trillanes ang nagbabayad. Ronald Diso, ha? Number 27, ang ICC Group ay palagiang pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City. 2024, Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati. 2025, kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin ni Sunny Trillanes. Katulad din na Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza. Ito yung Santi Mendoza, itong pumatay kay General Barayuga. Sa Police Colonel Jeffrey Latayada at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng AGK at sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin di umano ang 3 polis na pumatay kay Kian de los Santos. Ito. Itong litrato ito tila mo. Isa sa may interview sa Kian de los Santos killing na si National Bilibid Prison. Yan, mga pulis. Mga pulis na nakulong. Number 28. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bill Air, Makati na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Boying! Boying Rimulya! Hindi ka pwede magiging ombudsman. May ebidensya laban sa iyo. Kasama sa meeting si Sunny Trillanes, Police General Nick Torre at dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Kumita ka pala dyan, Nick. Ha, Nick Torre, kumita ka pala, oh. Napag-alaman namin na bahay yun ni dating Secretary Rimulya. Dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bill Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Rimulya ang aming pupuntahan. Number 29. Noong pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas mula December 2023 hanggang 2025 ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin na konektado sa mga ICC personalities. Una, ako, Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lopian, Philippine Army retired, at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, ako, Bernard Gumban, at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na maleta ng pera sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Taberdo,
kasama si Mark Tecay at Roberto Albarico Jr. ay nakapag-deliver sa parihong lugar ng 2 paper bags na naglalaman ng pera para kay Sunny Trillanes. Grabe ka, Trillanes. Ang kurap po, Trillanes. Number 30, palaging nagpupulong sina Sunny Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse sa South Forbes Park kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, Bernard Tubi, ang isa sa mga kadalasan na manaiwan na security ni Saldico sa townhouse, kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meeting ay binibigyan lagi ni Sunny Trillanes ng paper bag ng pera at minsan naman ay isang small malita. Palitan kami sa aming security duty para sa taga-ICC. Halimbawa, sa aming assignments ay Foreigner Daily Duty Detail, October 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, ang driver, ang 18 ay si Gumban Bernie Orbillo. 19 si Dennis Jeric Rangi. Number 20, Vener Eric Lazaga. 21, Gumban Bernie Orbillo. 22, Dennis Jeric Rangi. 23, Vener Eric Lazaga. 24, Gumban Benny Orbillo. Security, si Tubi Buluntati, Gagukas, Castillo, Neris. Tapos October 19, Waupan, Pabiluna, Bunagan, Malate, Laroder. Na at October 20, Lupian, Bulusan, Ibasco, Baldera, Galapon. Number 21, October 21, Gumban, Tubi, Buluntante, Cagucas, Castillo, Neris. October 22, Waupan, Babilona, Bunagan, Malati, Laroder. October 23, Lupian, Bulusan, Ibasco, Baldera, Galapon. Number 20, October 24, Tubi, Buluntante, Gagucas, Castillo, Neris. Ayun, mga team leader. Sa October 18 ay si Calleja. October 19, si Calleja pa rin. October 20, Calleja pa rin. October 21, Vermont. October 22, Vermont. October 23, Vermont. October 24, Vermont. So, yan. Nakita nyo, ha? Oh, yan. Ang dami-dami nito. Kompleto. Number 32, minsan sa pag-alis ng mga taga-ICC ay pinakiusapan po ako, si Bernard Tubi, na ipaship ang kanilang ibang gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta. Paano kasi malita na di magkasya ang damit nila? Kasya naman ang pumunta sa Manila, Pilipinas. Pero bumalik din na magkasya kasi pinalitan nila ng pera ang laman. Grabe ito mga foreigner na to. Masiba. Nasa ibaba ang mga larawan ng mga resibo ng DHL ng pagpadala ng mga ilang gamit nila, Maya Bracken sa USA at Delcorp Murphy sa The Hague, Netherlands. Yan ang resibo. Resibo ng pagpadala ng damit. Number 33, noong kami ay nag-escort sa mga taga-ICC, napansin namin ang mga sumusunod. Letter A, walang ibang ini-interview ang mga taga-ICC kundi ang mga taong ipinakontak lamang ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi na pumunta lahat sa Midas Hotel. Yung iba na in-interview nila ay pinuntahan sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa at sa bahay kalinga ni Father Flavio Villanueva. Letter B, palaging nakakausap nila si Sunny Trillanes na nagkaroon din ng 2 pagpupulong nila na kasama si dating Speaker Martin Romualdez at Saldico. At nagkaroon din ng isang pagpupulong na kasama nila sina Police Brigadier General Nick Torre, Martin Romualdez at Saldico sa isang bahay sa Biler. Letter C, ang kanilang accommodation sa binayaran ni Saldico at ni Sunny Trillanes. Letter D, maliban sa National Bilibid Prisons, lahat ng pagpupulong at pag-interview ay naganap sa mga pribadong lugar. Number 4, ang mga deliveries kay sa sunod na lang, ito na lamang patungkol po sa patungkol po sa ICC. So, ladies and gentlemen, anong masasabi niyo? Basahin ko ang inyong comment. Ay, buhay. So, Julius World, bank account pala ni Trillanes ang dapat usisain, hindi kay Sara. Allen Felix,
Tap, tapat ng kalusin. Dapat ng kalusin ang abusadong si Trilling na yan. Niren Kausing, good evening. Julian's World, may next batch pa. 10 sila. Mike, saan naman kukuha ng pera si Trillanes? Toto, hindi. Ito'y totoo. Sa kukuha, ito na nga oh. Binibigay. Huwag ka maniwala kay Trillanes. Kupal yan. So, Mylene Anuos, good morning, Tori, watching from Hong Kong. Si James Katipay, ang magnanakaw kahit kailan hindi yan aamin. Kakahiya lang dati ang opisyal na sundalo. May baho pala na tinatago ang ICC. Magsisinungaling ba ang 18 Marines? May mga ebidensya sila at walang kinukuha na pera kahit piso ang mga Marines. Mylene Anos, Trililing versus isang platon ng Marines. Tangina. Isang platon ang kalaban niya na magsinungaling ba isang platon? First, ano na naman? Yan, totoong hambog. Hindi itong totoo na nangyari. Ontor, hiya, conspiracy ng connect ng government ng Philippines sa ICC sa kidnapping ni Senyor Rodrigo Roa Duterte at Justice sa Duterte 5 at people of the Philippines. Mylene Anos, kapangalan ko pa pala ang wife ni Saldico. Oo nga, Mylene ko. Mylene Anos. Angel Time. Baka mayaman ka rin, Mylene Anos. Jing Onciano. Good evening po, Attorney Dr. Toto. Jing Onciano. Arnold Ogis. Umpisa pa lang, palpak na Toto, nasaan na si Gutesa. Si Gutesa ay nagtatago lang po. Inano lang nila. Rika Kaime. Grabe mga kawatan na mga bangag. Ulok mo. ICC prosecutor, ganyan na dapat ang ebidensya. Haha, sobrang daming ebidensya ito. Patay si Chantal Daniels. Jing Onciano, grabe pala ang dami-dami palang pera ng Pilipinas pero ninanakaw lang ito ng mga nasa gobyerno. Jing Onciano, Author HW, moto proprio na po ang people of the Philippines sa flood scam, farm to pocket road. Apari hanggang hulo. Hindi apari hanggang hulo. Apari hanggang dihig. Romel Bingson, naimbag bigat, tirador, doktor. Shiny Siangko. Hi, Dr. Toto. Yan na nga po ang kutob ko. Paid ang ICC. Paano kaya mabibigyan ng justice si Tatay Diggs? My faith is strong. God is control. Romel Bingson, maben pa kaya ni Mr. Bendalo ang mga testimonyang ito ng 18 Marines? Observer, kahit dollars pa yan, akala mo, kaya nila yan. Teacher's Pet TV, kay BBM, galing pera ni Trililing. Sabi kay Mike, sa Julius Mesa, Mr. Kausing, naniniwala ka sa fake. Hindi po ito fake news. Totoo po ito. May mga litrato, gawin mo fake news. Sobrang sabihin mo fake news, may mga litratong pinakita. Ay, andun si Chantal Daniels sa litrato. Huwag kang pag sinabi mo, pag nag-insist ka fake news, ang babaw ng isip mo. Ganun lang ho. O di kaya, ang hirap baliktarin yung bukas na isipan, pero makakampi ka sa kabila. Dapat wala kang kapihan. Katotohanan lang. Rowena Bulataw, fake news. Ikaw na masabi ng fake news. Totoo na to. Mayroon na kang ebidensya eh. Jerry, walang sikretong hindi nabubunyag. Pag ito'y illegal, kabsat, Toto. Yes, kabsat. Dali, what can you say? ICC? Gilbert Labrador. Glenn Mac. Dr. Toto, ipresenta po ba ni Attorney Kaufman? Dapat ipipresenta ni Attorney Kaufman ito. Yasmin Martin. Tama ang hula, Budok. Si BBM ang nagbibigay ng pera kay Trillanes para pumunta sa Hague. Wala naman trabaho si Trilling. Paano siya magkapera papunta sa Netherlands? Dok, meron pa masahe papunta doon. May higit halos 200,000. Pabalik, 200,000. Kalating milyon kulang. So Divine Grace TV. So sino na ba nagbayad? Sana nanggaling pinagbayad sa mga biktima na pumunta ron? Sino na babayad kay Attorney Butuyan na wala namang kwenta pinagsasabi? Sino babayad kay Attorney Gabriel Andres? Wala namang kwenta pinagsasabi. Puro opinion, walang ebidensya. Sino babayad kay Attorney Conte? Sino babayad sa kanilang lahat? So, Weng, may fake news bang ganyan kadetalyado?
Sunga ka lang talaga pag hindi mo matatanggap yan. Julian's World, what if maging witness ng defense team si Saldico? Sigurado maging testigo yan. Orel Lipo, sabi pa nga ba Rosel Orbita, Maharlika, vlog last year about ICC na dumating ng Pinas together with the itinerary and stay in Midas Hotel. So corroborated nga, tama nga si Kwan. Tama si Maharlika, totoo siya sabi niya. Marwin Cañeta, pwede kaya magamit ni Attorney Kaufman yan? Yes, magagamit po ito. At nagsabi na po si Attorney Baligod, ipadala niya sa dihig sa ICC para makasuhan si Chantal Daniels. Ernesto Katubig, kung napatunayan, dapat lahat ng involved kasuhan at kulong sila. Ang ipalit sa ICC na kulong kabatan din pala ang ICC. Jorem, Doc Engineer Toto, pwede sabihin nyo lahat kay Attorney Kaufman para alam din yan na ganyan ang ginawa ng mga judges sa Pilipinas. Ulok mo, solid yan dapat mga ICC bulok. Hans, watching from Saudi, BBM talaga utak. Jan Basra Reunited pala. Hindi nagsisinungaling yung mga Marine. Huli talaga sila. May ebidensya, detalyado, lahat ng sinabi. May lalabas, may mga litrato pa. Jerry Diasis, Trillanes will file cyber libel. Okay yan, para patunayan. Taob si Trillanes dito pag nagkataon, pag nagsampa siya ng kaso. Rowena Bulataw, fake news pabor. Fake news dito, fake news. Mahalata, klaro na may litrato, may fake news pa. Ikaw ang fake news. Teacher PTV, International Comedy Court of the Republic of Bangag, Philippines. Weng, troll yan. Troll? Ikaw ang troll. Melia Biti, why aso makamkam Kuya Toto? Wala aso nga mo kumkum. Ibig sabihin, walang usok na pwede mong gipitin sa iyong kamay, itago sa iyong dalawang kamay. Lalabas at lalabas ang usok. Baka makatanggap din ng nagsasabi na fake news. Malibol, tayo, Pilipino, mga taga-taxes natin. So, Den of Thieves, ICC International Corrupt Court. Nanan, McGuarnes, pinatulan kaagad. Ay, hindi ito fake news. Ikaw lang naman ang sabi fake news. Jan Basra Reunited. Huwag nila gawin tanga ang Pilipino. Di na nila makululoko. Mga Pilipino, ikaw ba naman detalyado lahat ng sinabi, pati sa pagdala ng pera sa bahay ni BBM? Okay, Teacher PD, dapat ipaalam kay Trump at Putin at Netanyahu ang ginawa ng ICC at ni Bangag. Ladies and gentlemen, pag-like na lang kayo sa akin para pag-vlog ko sunod bukas, ay mayroon naman na notice sa inyo. At mind you, masigabong puputok na naman ang susunod ko yung vlog. At kung may sobra kayo, bigyan nyo ko dito. Pahingi kung may sobra. Kayo. At ito ang aking Gcash. Kaya pala, laging binablog ni Christian Isguera si Trillanes. Christian, tumanggap ka rin pala eh. Pumunta ka ng Europe. Si Christian Isguera. Ganon din si Insurrecto, nagpumunta ng Europe. Ganon din si Bad, lagi na pumunta ng Europe. Grabe pala kayo. Paano ngayon yan? Teachers PTV, paano ngayon yan? So, Weng. Sino ba? Si Jerry Diasis. Ano ba si Jerry Diasis? Nakita ko yung message niya eh. Hindi ko na nakita. Ito, Jerry Diasis. Trillanes will file cyber libel. Ay, wala problema. Okay, Arn. Welcome. Welcome, libel case of Trillanes. Patay ka, bata ka. End of the road of Trillanes na. Okay? Paki-like, paki-member kayo sa channel ko
175 pesos ang buwan lang naman yan, eh. Tapos bigyan niyo ko ng stars. Ano nga hindi stars pala, super sticker 'pag may sobra kayo. Okay, magandang umaga po, bayan ko.